Magandang umaga mga kapatid. Nahihirap alisin. Baka tayo mahuli sa ating pag-aaral. Kahit lang Mike, kaya po natin yan. So ang ating pong pag-aaralan po ay pagpapatuloy lang ng ating sinimulan ng mga nakarang linggo tungkol po sa lalo ng Diyos sa pagliligtas. Dito tayo natapos noong nakarang linggo tungkol po sa pangako ng Diyos at lupain. Pakikita natin sa ating pag-aaral dalawang bahagi ng pangako ng Diyos. Yung una, yung bansa at lupang ipinangako. Siyempre kung ito'y may bansa, kailangan ng lupain. Walang bansa na walang lupain. So dito sa Genesis chapter 15, verse 13, tapos sa verse 18, dito pinakita ng Diyos kay Abraham pa sa panahon na ito, yung hangganan ng lupain na ibibigay ng Diyos doon sa kanyang magiging lahi kanya. So dito sa Genesis 15 verse 13, then he said to Abraham, "Know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs." So sila po yung magiging dayuhan sa isang lupain na hindi sa kanila, and will serve them, and they will afflict them 400 years. Sila yung magiging dayuhan sa bansang hindi kanila, at sila yung pahihirapan doon kaya sa loob ng 4 taong. And also the nation whom they serve I will judge. So yung bansang kung saan sila pahirapan ay ahatulan ng Diyos. Afterward, they shall come out with great possessions. Pag natapos na yung paghihirap sa kanila ng bansang yon, sila alis na may dakilang pag-aari kanya. Now as for you, kay Abraham, ano yung panahon, pag nangyari yung panahon na yon, ano mangyari kay Abraham? Now as for you, you shall go to your fathers in peace. Pag nababasa natin yan sa Biblia, ibig sabihin, patay ka na ngayon. Kaya nga, rest in peace na talagang kahulugan. You shall be buried at a good old age. So ito po sinasabi ng Diyos kay Abraham sa puntong ito. Ito itong nangyari. Dahil namatay si Abraham ng nasa edad na siya. At nag-asawa pa siyang muli. On the same day, the Lord made a covenant with Abraham saying, "To your descendants, I have given this land." So yung kanya magiging lahi kanya, ibinigay ko na ang lupain ito kanya. I have given kanya. So ibig sabihin, hindi pa nila hawak, ibinigay na ng Diyos sa kanila. Ang maaaring magsalita lang ganito ang Diyos. Kasi pag sinabi ng Diyos, nangyayari. Pag sinabi natin, hindi pa tayo sure. Kasi tao lang tayo nangangako. Pero ito yung pinangako ng Diyos kay Abraham. So in other words, ito'y talagang mangyayari kanya. On the same day, the Lord made a covenant with Abraham saying, "To your descendants, I have given this land." Yung lupangin na yun. From the river of Egypt to the great river, the river Euphrates o Euphrates. So yung river of Egypt, makikita natin, kung minsan tinatawag lang Brook of Egypt, kanya. Ito yung pagitan ng Sinai Peninsula at ng bansang Israel. Hanggang sa panahon natin ngayon, ito pa rin yun. Hindi ba nawawala yan? To the great river, the river Euphrates or Euphrates. Great river, sapagkat mahaba yan. Kasi nagagaling sa taas hanggang sa panahon sa lugar ng Iraq ngayon, mahabang ilog. At sinabi dito yung mga naninirahan doon. The Kenites, the Kenizzites, the Cadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites. Bagamat ang lupain na ito ay tinatawag na Canaan. May particular na tao tinatawag Canaanites. Meron pa ibang mga tao na nakatira doon sa lupain na yun. So yun ang lupain na ipinangako ng Diyos kay Abraham. So dito po natin, ito yung lupain na yun. So ito yung river of Egypt. Taas, simula ng Euphrates o Euphrates River. So yun ang kalawak ng lupain na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Dahil siya pinangako niya maging isang dakilang bansa. So yun ang nation land promise. Paano yung spiritual promise? Yung pangalang bahagi ng pangako ng Diyos kay Abraham. O kay Abraham,
earlier, tapos naging Abraham. Yung spiritual promise, makikita natin sa 22 verse 18. Sa Genesis chapter 12 verse 3, parang lumalabas sa pamagitan ni Abraham. Pero yun ay metronomy. Si Abraham ang tinutukoy, pero ibig sabihin ng Diyos yung isang lahi na magagaling kay Abraham o Abraham. Doon sa Genesis 22 verse 18, pagkatapos na iyahin ni Abraham si Isaac na hindi itinanggi si Isaac sa Diyos at nakita niya pananampalataya ni Abraham sa Diyos na hindi pinagkay si Isaac, inulit niya yung pangako niya kanya. Pero ngayon, may isang detail na wala doon sa una. So ito po ang sikreto ng pagbabasa ng Biblia. Kumisa sa walang pagbanggit, parang pangkalahatan lang. Pero minsan, pag pinulit, naglalagay ng details. Sa pagkakataon na ito, yung binhi. In your seed, kanya. Pag sinabi natin seed, ito isang magagaling sa kanya. That all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Dahil sa pananampalataya ni Abraham sa Diyos, ito ay pinangako niya kanya. Lahat ng mga kat sa lupa ay pagpapalay sa pamagitan ng iyong binhi kanya. Dito sa 21 verse 12, pinalayas yung anak ni Abraham kay Agar, si Ishmael. Pero sabi ng Diyos, huwag ka malungkot kanya. Bakit? But God said to Abraham, do not let it be displeasing in your sight because of the lad, kanya, or because of your bondwoman. Kaya sabihin na natin, ang asawa talaga ni si Sarah, pero si Agar, doon sa kaugalian sa Old Testament, ay asawa rin niya mas mababa. Yun ang tinatawag ng concubine ka natin. Yung concubine yun, babae yun eh. Pero nung panahon yung concubine, isang asawa na mas mababang rangko sa isang talagang asawa kanya. So huwag ka malungkot dahil pinalayas natin sila kanya. Whatever Sarah said to you, listen to her voice, for in Isaac, sabi nito, your seed shall be called. So ngayon, nagkakaroon ng isang detalye. Anong binhi ni Abraham? Hindi si Isaac. Dahil tatawagin yung binhi sa pamagitan ni Isaac kanya. So ito may details, di ba? Yun ang pangako ng Diyos kay Abraham. Later on, mag-advance tayo. Andun na yung basa ng Israel, andun na si Jacob, andun yung 12 anak ni Jacob. At si Jacob yung mamamatay na. So binasbasan niya ang bawat anak niya, merong basbas. Meron silang spiritual blessing na galing, spiritual at saka physical blessing na galing sa kanilang ama. Yun ay isang kaugalian sa Old Testament. Dahil ang mga anak, iba-ibang rangko niya. Yung panganay, usually, 2 bahagi ang kanyang mana. 2 times ang kanyang mana. Kaysa sa kanyang mga kapatid. Pero dito, may special na blessing na magagaling kay Judah. Sabi rito, the scepter shall not depart from Judah. Yung scepter, alam niyo yung nahawakan ng isang hari sa kanang kamay niya habang siya'y nakaupo. Yan ang scepter. Yan ang simbolo ng pagiging hari kanya. In other words, yung mga hari kanya ay hindi mawawala sa Judah. Yung mga hari gagaling kanya sa Judah later on. So dahil natin ang karunungan ng Diyos. Nung ito'y sabihin ng Diyos kay Jacob, at sabihin ni Jacob kay Judah, kanya, wala pang kaharian. Wala pang kaharian ng Israel. Wala pa. So, nakikita natin later on na pumili ang Israel ng taong hari. Wala pa yan. Ito isang hula pa lang. The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh comes. Ito isang pangalan ng Bisaya. And to him shall be the obedience of the people. Saan manggagaling yung kay Judah? Manggagaling sa Bethlehem, ganyan. Incidentally, yan ang bayan at doon ipinanak si David.
Kaya babalik tayo sa New Testament, nung nagkaroon ng census sa lahat ng mga tao sa Israel, sila pupunta doon sa kanilang lugar ng kapanganakan. So si Jose at saka si Maria, pumunta sila sa Bethlehem dahil pareho silang galing sa lahi ni David. At sinasabi nito, "But you, Bethlehem Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah," hindi siya pinakamalaking lungsod, maliit lang siya kanya. "Yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting." Ito ay isang katunayan ng yung magagaling sa Bethlehem, na walang iba later ng ating Panginoon, hindi sa tao lang. Saan ba siya galing? Kanya. Galing siya sa walang hanggan, kanya. So, di lang sa tao, ibang klase siya, hindi sa tao lang. So, yun ang makikita nating detalye pa na binigay sa binhi ni Abraham, kanya. So, ito'y galing kay Isaac, at ito'y galing kay Jacob, kanya, at galing kay Judah. Yun ang magiging lineage ng binhi ni Abraham, na sa pamagitan ng binhi na yon, lahat ng kasalupa ay pagpapalain. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, dito natin makikita, galing siya sa Israel. Sabi niya, "For unto us a child is born, unto us a son is given." Ganyan. So, kung kayo po interesado sa literature, ano po, ito yung mga Hudyo. Mahilig sila sa paulit-ulit. Just to emphasize, tingnan nyo. "For unto us a child is born." Second sentence, "Unto us a son is given." Pareho lang yun, di ba? Pagkatapos, "And the government will be upon his shoulder." Sabi ni Micah, a ruler kanya. So, meron siyang pamahalaan, sabi nito. "And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Kung pag-aaralan po natin sa detalye, tinawag ang Panginoon na Everlasting Father. Pasilin natin. Yung salitang Ama, ito ginagamit sa Diyos. Ito ginamit lang sa New Testament. Itong Everlasting Father, hindi lang ang ating Panginoon. Kasama ng lahat ng mga lumalang. Kaya tayo siya ating walang Ama, sapagkat dito lang tayo ng sinasabing anak na ipapanganak. Prince of Peace. So, ang pakapayapaan ay magagaling sa Kanya. Nung siya'y pinanganak, anong sinabi ng mga anghel? Peace, di ba? Payapaan. "For of the increase of His government and peace, there will be no end." So, Kanyang kapamalahan Kanya ay walang katapusan Kanya. "Upon the throne of David and over His kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from the time forward, even forever." So, ibig sabihin na ito'y ang Kanyang kapamahalaan ay walang katapusan. So, pagka tayo po'y naghahan sa Biblia ng consistently, lumiliwanag sa atin ng mga bagay na tinuturo sa atin ng Diyos. So, una, ito isa, galing kay Abraham, galing kay Isaac, galing kay Jacob, galing kay Judah, galing kay David. Yung pinangakong binhi na sa kanya pagpapalala ang lahat ng kansulupa, at sinasabi sa atin, siya'y makapangyarihan. Dahil meron siyang kaharian kanya na walang katapusan, na sinasabi sa atin. Of course, alam na natin ngayon, dahil pinag-aralan na natin, yung kaharian na yun ay hindi physical na kaharian. Ito isang spiritual kingdom, hindi physical na kaharian. Dito sa 2 Samuel chapter 7 verse 12, meron pa rin tayo makikita details. So meron isang pamahalaan. At siya'y magiging hari. Meron siyang kaharian. So makikita natin, yung kapamahalaan niya bilang isang ruler ay isang kaharian kanya. Pag sinabi natin kaharian, it's an absolute monarchy. Ibig sabihin nung siyang masusunod. Ang Iglesia hindi democracy na lahat ay pantay-pantay at meron karapatang gawa ng batas. Hindi. Ito isang monarchy. So ang ahari ang masusunod. Ang hari ang gumagawa ng utos. Kanya, yung makikita natin. When your days are fulfilled and you rest their fathers, so ganun din sinabi kay Abraham, ganun din sinabi kay David, pagpatay ka na. I will set up your kingdom, I will set up your seat after you,
will come from your body, and I will establish His kingdom. So ito'y galing sa lahi ni David, from physical point of view. And I will establish the throne of His kingdom forever. I will be His father. For the first time, makikita natin yun. For the first time sa Biblia, merong ama at merong anak. So makikita natin, ang aking naunawaan, ang relasyon ng ama, ang Diyos Ama at ang ating Panginoon bilang anak, hindi sila ganun palagi. Nung nagkatawan tao ng ating Panginoon, ang ama naging kanyang ama at siya naging anak ng Diyos. Kanya. Pero hindi palaging gano'n ang relasyon nila. Bakit? Kung titignan natin sa Philippians chapter 2. Sa Philippians chapter 2, siya'y pantay sa Diyos. Kanya. Hindi mo yan nasabi sa Philippians chapter 2? Siya'y pantay sa Diyos. So hindi niya ama ang Diyos bilang Diyos. Makikita natin. Naging ama niya ang Diyos, ang siya pinanganak bilang tao. So, di sa Philippians chapter 2, sila'y pantay kanya. Sayin natin. Dito sa verse 6. Na siya, bagamat nasa niyo ng Diyos, ay hindi itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kanya. Mas maganda pa sa Tagalog, dahil dito mababasa natin sa yung lumang saling, sa Philippians chapter 2, hindi niya inaring bagay na panghawakan, bagamat siya pantay sa Diyos kanya. Basahin natin dito sa lumang saling. Sa verse 6, na bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan ang pagkapantay sa Diyos. So siya pantay sa Diyos. So pareha lang sila. Ala silang ranggo. Kaya lang, dahil sa plano nila, naligtas ang tao, kailangan niya lang gawin yan. Ganyan. Na ang ama, ang Diyos, tinatawag nating ama, isusuguin niya kanyang anak at magkakatawang tao. Ganyan. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the blows of the sons of men. Yung pong pangusap na yan, nagpapakilala naman. Kasi yung isa'y ama, yung isa'y anak. Tulad ang sinamang ama sa kanyang anak. Kanya. Kung magkakamali siya kanya, parusahan mo siya. Yung description ng kanyang relationship bilang mag-ama. But my mercy shall not depart from him, as I took from Saul. Nagkasal si Saul, nilay sa pagkahari. Whom I removed from before you, and your house and your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever. So, ibigay natin, siya magagaling sa kay David. At dito makikita na natin yung implication na ito'y maging anak ng Diyos. Ito'y magkakatawang tao. Tuloy po natin ang ating pag-aaral. Ang bansang Israel, isang physical na bansa. It's a physical nation. At isa po isang theocracy. Sinabi natin, hindi po ito crazy. Democracy. Yung ibig sabihin, isang uri ng pamahalaan. Pag sinabi natin theocracy, ang Diyos ang namamahala sa bansang iyon. Na ang mga batas ng bansang ganon ay dalawa. Nahahati sa dalawa. Yung civil at criminal law na kailangan sa isang physical na bansa at yung religious law ay isa-isa. Isang kautusan. Ang pagkakaiba sa atin sa bagong tipan, yung civil at criminal law ay nasa pamahalaan. At yung spiritual law, nasa iglesia, pinag-iwalay ng Diyos, di ba? Pero dahil dito, ito'y bansa ng Diyos, isang physical na kaharian, gano'n ang katayuan ng bansang Israel. Kaya pag binasa natin ang Old Testament, may mga batas na makikita natin katulad ng mga batas natin sa Pilipinas. For instance, sabi niya, kung ang iyong baka ay sumos, anong tawag doon? Meron siya tamatay, kanya, papatayin yung bakang iyon at magbabayad yun sa taong pinatay. Kanya. Yun ay criminal law, di ba? Anong kaunayan nyo sa Diyos? Wala. Pero ito yung bansang physical. So, kailangan nila yung ganong klaseng kautusan. So, itong bansang ito, ang pagpinanggalingan ng ating Panginoon ayon sa laman. So, ito ang pinanggalingan ng Panginoon kung siya nagkatawang tao.
So, naintindihan natin ngayon, bakit ang Israel sa Old Testament, ito ay pinoteksyonan ng Diyos. At naunawaan natin, sa gitna na kayo ng pagkakasala, at sila naging alipin sa ibang bayan, dahil sumamba sila sa Diyos-Diyosan, hindi sila tuluyang pinatay ng Diyos. Dahil hindi pa tapos yung plano niya. Ang plano ng Diyos sa bansang ito, dahil ang pangako niya kay Abraham, di ba? Yun ang makikita natin. Dahil pinatunayan niya Abraham ang kanyang katapatan sa Diyos, ito yung pinangako ng Diyos sa kanya. Ginamit niya ang lahi ni Abraham na paggagalingan ng ating Panginoon ayon sa laman. So ito yung mababasa natin sa Romans chapter 9 verse 5. Dalawang kalikasan ng ating Panginoon. Yung kanyang natural na kalikasan, tapos ay Diyos, at yung kalikasan na tinaglay niya pansamantala, dahil kailangan niyang gawin ang kalooban ng Diyos. Basahin natin. Sa Romans 9:5. Sa kanila mga patriarka, mga magulang, at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman. So, Jesus was born from Israel. Tagapos, sa verse 5, na siyang nangingibabaw sa lahat, Diyos na malalahati, magpakailanman namin. So, ang ating Panginoon Diyos, na nagkatawang tao kanya. Pero, ayon sa laman, galing siya sa bansang Israel. So, itong koneksyon ng dalawa. Ang ating makikita natin later on sa ating pag-aaral. Ang Old Testament at New Testament ay mayroong relasyon sa ganitong paraan. Ang Old Testament ang preparation ng Diyos sa pagdating ng isang tagapagligtas. At yan ang bansang Israel. Kaya yun ang makikita na bakit sa gitna ng kasalanan ng Israel, bakit hindi kayang parusahan ng Diyos ang Israel na naayon sa kanyang kasalanan? Dahil nga yan ang paggagaling ng ating Panginoon ay sa laman ng Pag-iligtas tayo, mga kapatid. Marami pa tayong oras. Yung lupang pangako ay natupad. So ngayon, yung unang pag-ibangin ng pag-aaral natin, makikita natin yung mga pangako tungkol sa bansa at lupain, at yung pangako tungkol sa isang binhi na magbibigay ng biyaya sa lahat ng mga bansa. So tingnan natin, natupad ba yung pangako ng Diyos kay Abraham sa lupain? Kailangan natin malaman kung natupad nga. Ito actually ang lupain na namahalan nila. Na sila sa pangunan ni Joshua, ito ang kanilang napunta sa kanila. Ayon sa pangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis 15. Ito'y natupad. Basahin natin sa Joshua. Ito po'y mahalaga. Tandaan po natin. Dahil pag mayroon tayo nakitang mga premillennialist, mga born again, mga Baptist, mga Methodist, etc. Ang paniniwala ng mga yung pangakong ipinangakong lupain ng Diyos kay Abraham and later on to Abraham ay hindi natupad. So pagdating ng ating Panginoon, siya ibabalik at paghahari ng 1,000 taon sa lupa para tuparin ng Diyos yung pangakong lupain. Yung sinasabi nila. Pero yun ay taliwa sa mababasa natin sa Biblia. Bakit? Tingnan niyo pangusap ni Joshua. So the Lord gave to Israel all the land, sabi niya, all the land of which He had sworn to give to their fathers. Yun ay pangako kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Tinupad ang Diyos yan. And they took possession of it and dwell in it. So nung pumasok si Diyos, so yun ang kanyang teritoryo. Pitandaan natin, ang teritoryo niyan, nahati sa 12 tribo. In other words, yung 12 tribo na yun, kailangan sila maging tapat sa Diyos para taglay nila yung lupain na binigay sa kanila. In other words, bilang tribo at bilang isang bansa. O halimbawa, isang tribo yung naging hindi tapat, maaaring silang sakupin ng ibang bansa at makuha nila yung lupain. So yun ang makikita sa Deuteronomy. Hindi na natin titignan siya masyado na mahaba yung detalye pag ginawa natin yun. And no, not a man of all their enemies stood against them. So, nagtagumpay siya, walang lumaban sa kanya na hindi sila nanalo kanya. And the Lord delivered all their enemies into their hand. Tandaan natin, sabi niya, doon sa Genesis 22, sila'y kanya'y kukunin nila kanyang gates na kailan magkaaway kanya. Kukunin ang lupay ng kaaway nila.
And not a word failed of anything which the Lord had spoken to the house of Israel, all came to pass. Hindi pala sa pangusap ni Joshua, natupad niya yung pangako ng Diyos kay Abraham. Yung una, kay Abraham pa lang, sa Genesis 3, and later, kay Abraham, napalitan ng kanyang pangalan. Ngayon, mababasa natin, all came to pass. Ganyan. Tuwing pa tayo ng detalye. Later on, may mga pagkakato, may mga digmaan niya, siyempre. Siya natural sa bansa yun. Nakikipagdigma ka sa kaaway mo. At temporarily, maaaring mga kaaway na nanalo kanya. Napasin niyo yung pananalita rin sa 2 Samuel chapter 8 verse 3. Ang dahilan kung bakit hindi si David ang gawa ng templo sa Jerusalem, dahil siya tao ng digmaan, he is a man of war. He was a man of war. Palagi siya nakikipagdigmaan. Pasinin natin ang pananalita. David also defeated Adadezer, the son of Rehoboam, king of Zobah, as he went to recover his territory at the river Euphrates. Ano ibig sabihin, no? Pag siya recover, dahil sa kanila dati yan. Nakuha niyang muli kanya. Saan? Doon sa ilog ng Euphrates kanya. So in other words, yung territory niya ganoon. Kaya lang, for some reason, nagkaroon ng tigmaan dyan, nakuha ng kaaway. Nakuha niyang muli kanya. Yun ang makikita natin. Kasi kay Solomon naman, later on, Solomon. Dito kay Solomon, mas specific pa nga ito. Nandun sa panahon ni Joshua, taglitan nila ito kanya. And so on and so forth. Pero makita natin din sa 1 Kings chapter 4 verse 21, so Solomon reigned over all kingdoms from the river kanya, river of Egypt, as to the land of the Philistines, as far as the border of Egypt. So baliktad na yun ang river, the river of Egypt. They brought tribute and served Solomon all the days of his life. So yung pangalo pa yung pinangako ng Diyos kay Abraham ay tinupad ng Diyos. Itong teritoryo na yan, binigay ng Diyos sa lahi na nanggaling kay Abraham o yung bansa na nanggaling kay Abraham. Ayun ang bansang Israel. So ibig sabihin, tinupad ng Diyos yung pangako niya. Habang pinag-aaralan natin ang mga bagay na ito, lalong lumiliwanag sa ating kaisipan, na kung yung pinangako ng Diyos, ito pa rin yan. Pero palagi may kondisyon. Sa huling bahagi ng Deuteronomy, may dalawang magkasunod na kabanata doon. Yung the blessing of obedience kanya. Ang lupain ay mapapasa nyo sa buong lahi kanya. Kung tutuparin nyo kanyang aking mga kautusan, sabi ng Diyos. The curse of disobedience. Pero pag kayo kanya hindi naging tapat sa akin, aalisin ko lupain sa inyo kanya. Yung dalawang sinabi ng Diyos niya, ginawa niya. Nung hindi siya naging tapat sa Diyos, up to the extent na sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan, hinalis niyang lupain sa kanila, di ba? Sila naging alipin sa Babylon. May mga tao na tumirado sa lupain na yun. Babalik lang sila later on, after 70 years. So, pero binigay ng Diyos yung lupain sa kanila. Tinupad ng Diyos na ibigay pangakong lupain sa kanila. Itong lupain na ito ay may relasyon sa bansang Israel. Wala namang bansa na walang lupa. So, hindi sabihin, kung tinupad ng Diyos yung pangako ng Diyos sa lupain, tinupad ng Diyos yung pangako sa isang bansa. Meron siyang nation promise, di ba? Siya magiging dakilang bansa. Pagsilin natin yung kasaysayan. Doon sila yung umalis na sa Egypto, sila isang bansa na. Ibig sabihin, nung sila nasa Egypt, sila yung makikita natin later on, sila yung mas marami pa kaysa sa mga Egyptian. Dahil productive sila eh. Madali sila mga anak. Mas madali sila dumami. So mas marami pa sila sa mga Egyptians na natatakot yung kanilang hari. Baka kanya, mas marami pa sila sa atin. Pag nagkataon, meron tayong kaaway, sila kumampi sa kaaway, matatalo tayo kanila. So, ibig sabihin, pag alis sila sa Egypto, sila isang malaking bansa kanya. Basahin natin. And Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain, saying, Thus you shall say to the house of Jacob, and tell the children of Israel. Pasinin niyo. Sabi ko sa inyo, mga Egypto, mga Hebrews, mahilig sila sa gano'n.
Sabi rito, sabi niya, to the house of Jacob and to the children of Israel. Pareho lang yun. Dahil ang unang pangalan ng Israel ay Jacob. Later on, siya nakipagbuno sa isang anghel na nasira yung tagyan niya, pinalitan siyang Israel kanya. So yung children of Israel at saka yung house of Jacob, pareho lang yun. You have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on the eagle's wings and brought you to myself. Ganyan. Alaala nyo kanya, paano ko kayo niligtas mula sa mito, kanya. And bore you on eagle's wings. Yun po isang figure, hindi naman literal yun. Gano'n ba ang larawan natin sa isang agila? Ito'y makapangyarihan, di ba? Hindi mo maabot ang agila. Kasi di siya larawan ng makapangyarihan kanya. Isa sa aking kapangyarihan kanya, inalis ko kayo mula sa mga Egypto kanya and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people. Kanya. Instead of people, pareho rin sa lahat ng mga bansa. Kanya. For all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Kanya. So nung sila yung malis sa Egypto, sila isang bansa na. Sila isang particular at naibang bansa sapagkat silang bansa ng Diyos. Yung ibang mga bansa, mga ordinaryong bansa lang yun. Pero itong Israel, ito ay natatanging bansa. Ito yung bansa ng Diyos. Ito yung kanyang kaharian. Kanya. These are the words which you shall speak to the children of Israel. So ito isang covenant. May kasunduan. Kaya aking magiging bansa na higit sa lahat ng mga bansa kanya. Kung susunod kayo kanya, sa aking tinig kanya. So yun may covenant. So, makikita natin, pag alis sila sa lupain ng Egypto, sila'y bansa na, sila'y takilang bansa. Pero sila'y pinahirapan doon. Tandaan natin, doon sa Genesis 15, and they shall be afflicted for 400 years. In Exodus chapter 1, now these are the names of the children of Israel who came to Egypt. Kakamti lang sila, each man and his household came with Jacob, Reuben, Simeon, Levi, Judah. Yan ang anak niya kay Leah. Si Sakar, Zebulun, and Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, and Asher. All these who were descendants of Jacob were 70 persons. Bakit wala si Jose? Nandun na si Jose, no? Tandaan natin. Siya pinagbili. So, doon na sa Egypto bago sila. For Joseph was in Egypt already. Habang pinag-aaralan natin ang kasaysayan ng Biblia, lalo sa Old Testament, yung mga lahat ng nangyari doon, hindi nagkataon lang. Ginagamit ang Diyos sa mga pangyayari para gamitin niya sa kanyang plano. Nung ipinagbili ng mga kapatid ni Jose sa Egypto, yun ay ginawa ng kapatid ni Jose dahil naigit sila out of envy. Pero yung pangyayari na sila ay napunta si Jose in advance sa kanyang mga kapatid, yun ay naging dahilan para maligtas ang lahi ni Jacob. Dahil otherwise, sumamatay sila, nagkaroon ng taggutom. Dahil nandun na si Jose at siya pakalang makapangyarihan kaysa sa Pharaoh, so meron siyang kapangyarihan na dali ng kanyang lahi doon sa lugar na yun. Hindi lang po tayo magtatapos. And Joseph died, wala na si Jose. Si Jose naging makapangyarihan sa Egypt at kinikilala mga tao yun dahil niligtas ni Jose ang Egyptian sa gutom. 7 taong taggutom, 7 taong magandang ani, 7 taong taggutom kanya. So ginawa ni Jose, nag-iipon siya ng pagkain sa panahon ng masaganang pagkain at pagdating ng 7 taon na taggutom, meron silang pagkain. Meron siya kaisipan ni Jose. But the children of Israel were fruitful and increased abundantly, multiplied and grew exceedingly mighty. And the land was filled with them. So mas marami pa mga Hebreo kaysa sa mga Egyptian. Now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph. Hindi naman siya nila kilala. Hindi na nila kinikilala. Kasi matagal na siya patay. And he said to his people, look, the people of the children of Israel are more and mightier than we. So mas makapangyarihan sila kanya.
Come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply. And it happened in the event of war that they also join our enemies and fight against us and so go up out of the land. So, mananalo sila at mapapataksik pa tayo, sabi ng mga Egyptians. Therefore, they set taskmasters over them to afflict them with their burdens. So, sila'y pinahirapan. Sila'y ginawa slaves. Para itayo yung mga syudad ng Pharaoh. Pero kaya abang sila'y pinahirapan, lalo siya dumadami ganyan. Pero ang point dito, ang sabihin ng Diyos kay Abraham na sila'y magiging bayan sa lupa, hindi siya kanila kanya. At sila'y pahirapan sa loob ng 40 taong 400 years. Hindi na nangyari. Sila'y pinahirapan ito ngayon. And later on, ginamit ng Diyos si Moses para alisin ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Ito po, babang binabasa natin dito, yung pong pag-alis at paglaya ng Israel mula sa physical slavery, ito yung larawan natin in a spiritual sense. Dinagtas ng Diyos ang bansang Israel mula sa physical na pagkalipin. Tayo naligtas ng Panginoon mula sa spiritual na pagkalipin ngayon. So, tingnan niyo, up to this point, makikita natin ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Kaya ito isang dahilan, bakit naniniwala tayo na walang pag-aalinlangan ng Biblia ginawa ng Diyos. Kasi lahat ng sinabi ng Diyos, makikita natin nangyari yun. Meron namang kaugnayan ito, maharing ito sa Diyos. In the first place, di ba naniniwala sa Diyos yun? In the second place, di man niya alam pinag-usapan ng Diyos at ni Abraham. Pero kung sinabi na nga po ng Diyos ni Abraham, later on si Abraham, yun ang nakikita natin nangyari. So dito po natin tatapusin ng ating pag-aaral po sa mga ito at ipagpapatuloy na lang po natin sa lulubin ng Panginoon sa susunod na linggo. So ito po ang ating pag-aaral sa mga ito at naway unti-unti natin nakikita. Pag nakita natin ito at naunawaan natin in general kung anong plano ng Diyos, kanya ginawa pagliligtas sa atin, maintindihan natin ang Biblia. Ang interconnection ng bawat bahagi ng Biblia sa plano ng Diyos. At malayong tayo magkaroon ng maling pagkakaunawa sa naman sinasabi ng Diyos. At malalaman din natin bakit may mga aklat nandun sa aklat ng mga Katoliko na wala sa Biblia. Na wala silang kaugnayan sa plano ng Diyos. Kaya hindi sila kasama sa Biblia. So ito pong ating pag-aaral.